Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Silipin na natin ang headlines. Balitang Bayan. Rigodon sa PNP, inilarga na. Balitang Bayan. Mahigit 150 pang OFW nakatakda na ring i-repatriate sa gitna ng tumitinding bakbakan ng Israel at Iran. Balitang Bayan. Isang senador malamig sa hirit na amyendahan ang K-12 program. Balitang Bayan. Balita sa ibayong dagat, Russian President Putin muling naglatag ng kondisyon para sa peace talks sa Ukraine. Balitang Bayan. Sa balitang pampalakasan, Los Angeles Lakers, ibinenta na. Balitang Bayan. At sa showbiz, aktor na si Sian Lim, piloto na rin. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Magandang tanghali, Luzon, Visayas, sa Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes. Ngayon po ay Hunyo 19, taon 2025. Kayo po ay nakatutok, nakikinig at nanonood pa rin dito sa Pila May Totong Lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23. Hindi po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Sa oras na 4 na sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali bago tayo magtungo sa tumatambay ng mga balita, alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy lunch Pilipinas. Narito na pong latest sa lagay ng panahon. Ngayong araw, kumpara kahapon, wala na pong binabantayan ulit na LPA, pero ang easterlies present pa rin at nakakaapekto ngayon sa malalalabing bahagi ng bansa na magdadala ng kainitan. Samantala, ITCZ naman nasa may Mindanao pa rin, partikular na sa Southern Mindanao, na maaari namang magdala ng mga pag-ulan. Dako naman tayo sa TC Threat Potential Week 1, June 18 to 24. Walang inaasahang tropical cyclonite vortex na mabubuo. Pero sa Week 2, June 25 to July 1, may TCLV1 na maaaring mabuo sa pagitan ng eastern boundaries ng PAR at ng TICAD na may mababa namang tsansa na maging isang tropical cyclone. Para naman sa ating 3-day weather outlook, Baguio City, asahan po ang mga pagkulog at pagkidlat for 3 days straight sa mula Friday hanggang Sunday with 16 to 24 degrees Celsius. Legazpi City naman, pati na rin sa Naga City, asahan po ang mga pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat mula Friday hanggang Sunday na may temperatura na nasa pagitan ng 25
to 32 degrees Celsius. Samantalang araw po ay sumikat kaninang 5:28 a.m. at asahan ng paglubog mamayang 6:27 p.m. At yan po muna aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. At sa detalye nga po ng mga balita, sinimulan ng balasahin ang 29 na matataas na opisyal ng Philippine National Police. Alinsunod sa huling reassignment order ni PNP Personnel and Records Management Director, Major General Constancio Chinayog, nakasaad na epektibo ang revamp ngayong araw. Binubuo ang mga binalasang opisyal ng isang Major General, 26 na Brigadier General at 2 Colonel. Kabilang dito sina Major General Robert Alexander Aguilar Morico II na itinalaga bilang officer in charge ng Area Police Command Visayas. Brigadier Generals Jason De Guzman na itinalaga bilang Regional Director ng Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region. Jack Wangki na itinalaga bilang Acting Regional Director ng PRO Calabarzon. Ponce Rogelio Peñones na itinalaga bilang Acting Regional Director ng PRO 6. Arnold Abad bilang Acting District Director ng Northern Police District o NPD. Dito po yan sa Metro Manila. Randy Arceo bilang Acting District Director ng Southern Police District o SPD. Warren Tolito bilang Chief of Staff ng Philippine National Police Academy. Paul Kenneth Lucas bilang Acting Deputy Regional Director for Administration ng NCRPO at ang nagbabalik na si Melesio Buslig Jr. na itinalaga bilang Acting Deputy Regional Director naman for Administration ng PRO Mimaropa. Samantala nilinaw ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo nang ipinatupad na rigodom ay normal lamang at walang kinalaman sa kabiguang sumunod sa 5-minute response time. Balitang Bayan. Tinatayang 150 pang OFW ang nakatakda ng umuwi sa gitna ng tumitinding bakbakan sa Iran at Israel. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, pawang mga Filipino mula Israel ang kanilang ire-repatriate na nagpasyang umuwi sa pangambang maipit sa kaguluhan. Nakatakdang magtungo naman si Kakdak sa Lebanon upang tiyakin ang kaligtasan ng Filipino community bago dumiretso ng Jordan kung saan susunduin ang mga nasabing Pinoy alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, bagaman nilinaw ng kalihim na hindi pa ipinatutupad ang mandatory repatriation, handa ang kagawaran na tulungan ang mga OFW na gusto nang umuwi. Balitang Bayan. Sa iba pang balita, malamig. Malamig si Senador Sherwin Gatchalian sa mga panawagang repasuin ang K-12 program matapos ang pag-amin ni Pangulong Bongbong Marcos na dismayado ito sa naturang programa. Iginiit ni Senador Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Basic Education, na inayos naman noon ng Department of Education ang curriculum mula kindergarten hanggang grade 10 upang mabawasan ang mga subject ng mga estudyante. Gayunman, may malaking konsekwensya kung babalik sa dating sistema na hanggang grade 10 o 4th year high school lamang. Inayos na yung K-10 curriculum. Binago na yan lahat. Mas magaan na ngayon. At ako naniniwala ako na mas magiging maganda ang pagtuturo sa K-10. Kaya nga kung babaguhin ulit, assuming babalik tatanggalin yung senior high school, babaguhin mo ulit yung K-10. No, kaya parang uulitin natin ulit zero sa umpisa. Kaya hindi rin maganda na papalit-palit tayo ng sistema. Bilang solusyon, iminungkahi ng mambabatas na lakihan na lamang ang budget ng education sector. Sa 20th Congress, ayusin ang paggastos nito at sumangguni ang pamahalaan sa mga eksperto
upang matiyak ang maayos o mas maayos na implementasyon ng dekalidad na edukasyon. Sa education sector naman ako, pinupush ko talaga na lumaki ang budget ng education sector. At marami tayong pangangailangan, marami tayong hamon. At nakikita ko na importante suportahan to ng budget. Kaya isa sa mga advocacy natin ay palakihin pa yung suporta sa education sector. Pero hindi lang tayo magtatapon ng pera. Importante rin dito tama yung pinagagastusan natin. Yan po ang tinig ni Senate Committee Chairman on Basic Education, Senador Sherwin Gatchalian sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Samantala muling ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dahilan ng kanyang pagpili kay General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi sapat na bumababa lamang ang crime rate at tumaas ang volume o bilang ng mga nasasabat na iligal na droga dahil mas mahalaga na maramdaman ng publiko ang tunay na seguridad sa mga komunidad. Dapat anyang komportable ang bawat Pilipino na maglakad sa gabi at maitiwala na ligtas ang kanilang mga anak. Aminado ang Pangulo na nakita niya ang pagiging epektibo ni General Torre sa ganitong klaseng trabaho kaya ito ang kanyang napili bilang hepe ng pambansang pulisya. Binigyang diin ng punong ekutibo na agad nilang sinimula ng programang Cops on the Beat sa ilalim ng pamumuno ng bagong Chief PNP na layunin palakasin ang presensya ng mga lespo sa mga lansangan upang maibalik ang tiwala ng taong bayan at masiguro ang kanilang kaligtasan. Balitang Bayan! Samantala, binalaan ng MMDA ang publiko kaugnay sa pekeng website na kahawig ng kanilang May Huli Ka website. Mga nanggagaya. Ayon sa sinabi ng MMDA na scammer ang lumikha ng naturang online portal para sirain ang kanilang original na website hinggil sa No Contact Apprehension Policy o NCAP at gamitin sa phishing activities ayon o batay sa National Computer Emergency Response Team. Ibinunyag din ng MMDA na sa pekeng online portal ay hihingi ng plate number ng motorista pero sa lehitimong website ng ahensya ay kasama ang MV number sa requirements, motor vehicle number. Una nang tiniyak ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes na highly secured ang May Huli Ka website para pangalagaan ang privacy ng mga motorista. Balitang Bayan! Sa oras na 14 na sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali, sa pagkakataong ito, tanggap po tayo ng ilang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Unahin po muna natin. Kamara, tiniyak na hindi maapektuhan ang budget process sakaling matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Patrol 30, Jelly Mendez. Alright, babalikan natin si Patrol 30, Jelly Mendez. Update po sa balitang yan. Sa iba pang balita, eto pasintabi po sa mga nananangalian, kumakain po ng kanila pong panangalian ngayong araw. Baka masuka kayo rin. Pasintabi At dahil tinutugis na ng mga otoridad at pinagpapaliwanag na ng Land Transportation Office ang lalaking rider na gumawa ng kahalayan habang nasa kalsada sa Cebu. Naganap ang insidente sa bayan ng Katmon kung saan nakunan pa ng video ng babae. Ang lalaki na huminto sa tapat niya at saka inilabas ang ari. Bagaman kinuna ng video, hindi nahiya ang lalaki at nilarupan nito ang kanyang ari sa harap mismo ng babae.
nakalaunay lumayo. Ayon kay Katmuan Municipal Police Chief Captain Renegio Mejias, tukoy na nila ang suspect na nagtatrabaho sa Mandaue City habang pursigido ang biktima na magsampa ng reklamo laban sa bastos na driver. Batay sa investigasyon, humintuan niya ang lalaki at inalok ang biktima na gumawa ng kalaswaan kapalit ng 1,000 piso. Maaari namang maharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa bawal bastos law at mga batas trapiko. Balitang Bayan. Yan sa mga nagtatanong po, opo, hindi na po muna namin inilabas yung video. Tingnan nyo na lamang po sa amin pong website, sa amin pong social media. Opo, makikita po ninyo doon yung ginawa po nitong bastos na motorcycle rider. Diyan po yan sa Sugbo. Ito, balikan na po natin ang pag-uulat mula sa labas ng impilan. Mga paghahanda para sa idaraos na BARM elections na ilatag na ng COMELEC. Ano kaya yan? Patrol 24, Jun Samson. Kinumpirma ng Komisyon ng Elections na naipadala na nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kina House Speaker Martin Romualdez, Senate President Francis Escudero at sa mga komite ng House at Senate on Electoral Reforms para ipaalam ang mga ginagawang paghahanda para sa BARMM parliamentary elections. Sinabi ni Chairman George Erwin Garcia na dahil tuloy na ang eleksyon sa BARMM sa Oktober, kaya inilatag na ng COMELEC ang kanilang paghahanda para sa 73 parliamentary seats dahil walang tugon ang Bangsamoro government sa sulat ng COMELEC para mapunan ang mga pwesto sa parlamento. Gayunman ay umaasa pa rin ng COMELEC na sa huling linggo ng June o kaya ay sa unang linggo ng July ay magkakaroon na ng batas para matugunan ang 7 na bakanting pwesto sa parlamento na orihinal sanang nakalaan sa Sulu. Samantala, posibleng desisyonan na ng Project Management Office ng COMELEC na hindi na ituloy ang paglalagay ng larawan sa mga balota para sa BARMM dahil halos 20 lamang sa mahigit 100 kandidato ang nagpasa. Kaya posible anyang mga logo na lang ng 7 political parties ang ilalagay sa balota. Patrol 24, June Samson. Para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, epekto ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran isusulong na busisiin ng Senado. Patrol 19, Celia Ortega Bueno sa detalye. Ipapabusisi sa Senado ni Senator Sherwin Gatchalian ang epekto sa bansa ng girian ng Israel at Iran. Ito ayon sa senador ay para makabuo ng mga posibleng aksyon at desisyon upang matugunan ang mga problema na dulot ng giyera o hidwaan ng naturang mga bansa. Partikular na tinukoy ng senador ang epekto nito sa mga overseas Filipino workers, presyo ng produktong petrolyo, gayon din sa electricity rates o singil sa kuryente, lalo na sa mga off-grid areas. Iginiit ng senador na sa pamagitan ng pagbusising ito, mapapalakas ang kahandaan ng bansa, matitiyak ang patuloy na supply ng enerhiya at mapoprotektahan ang mga consumer sa pagtaas ng mga bayarin. Binigyan din ni Gatchalian na kahandaan ang sandata sa kawalang katiyakang dulot ng giyera sa pagitan ng Israel at Iran. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno, para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Arraignment naman kay dating Congressman Teves sa Maynila ipinagpalibang. Babalik si Patrol 24, Jun Samson. Hindi itinuloy o ipinagpaliban nga ang arraignment o yung pagbasa ng sakdal laban kay dating Negros Oriental Congressman Arnold Teves Jr. at sa ilan pang mga akusado sa kasong murder noong 2019. Ipinaliwanag ni Atty. Andres Manuel Jr., abogado ni Teves, na ito niya ay dahil wala pa kasing jurisdiction ang Manila Regional Trial Court Branch 15 kay Teves dahil hindi pa naibabalik ng NBI
yung warrant na inilabas ng korte para sa pagdakip kay Tevez at sa iba pang mga akusado. Kaugnay nito ay binigyan ng 48 oras ng Branch 15 ang NBI para maibalik ang warrant upang magkaroon ng jurisdiksyon ng husgado kay Tevez para maipaharap ito sa korte. Ang kaso ay kaugnay sa pagpatay sa 3 katao noong 2019 sa magkahiwalay na mga lugar sa Bayawan City at Dumaguete City. Kabilang na ang isang dating NBI agent na tumatakbo noon bilang Provincial Board member. Patrol 24, June Samson, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Mababalita, Congressman-elect ng 6th District ng Maynila na si Joey Uy posibleng makasuhan ng misrepresentation at perjury ayon sa COMELEC. Buwan ang detalye mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. May posibilidad na makasuhan ang tumakbong kongresista ng ika-6 na distrito ng lungsod ng Maynila na si Joey Uy. Ito ang naging pahayag ng Commission on Elections makarangay pa walang bisa ang proklamasyon sa kanya bilang nanalong kandidato nitong 2025 midterm elections. Sa online briefing ngayong umaga, sinabi ni Chairman George Erwin Garcia na maaring maharap sa kasong kriminal dahil sa misrepresentation at perjury si Uy. Pero ito ay kung final and executory na ang desisyon. Inihalimbawa rin ni Garcia ang kaso sa nangyari kay dating Bamban Mayor Alice Guo na sinibak matapos mapag-alaman na hindi pala tunay na Pilipino. Kahapon nang i-anunsyo ng COMELEC 2nd Division na hindi si Uy ang mauupong kongresista ng ika-6 na distrito ng Maynila pagsapit ng June 30 dahil lumabas na hindi ito Pilipino batay sa kanyang citizenship at ng kanyang magulang nung siya ay pinanganak. Pero inaantay pa rin nila kung maghahain ng mosyon ang respondents. Ibig sabihin, posibleng hindi pa rin maipoproklama ang naging katunggali nitong si Representative o Congressman Benny Abante kahit may inilabas na desisyon ang COMELEC. Ito si Patrol number 5. Ayayupan ko para sa Implement ng Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Mandala, nagbabalik na si Senador Tito Soto, handa ng maging presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara kung mauupo ulit bilang Senate President. May po natin, nagbabalik si Patrol 19, Zelly Ortega Bueno sa detalye. Handa si returning Senator Vicente Soto III na pangasiwaan o ngayong presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay oras na siya ang maupo uli ng Senate President sa papasok na 20th Congress. Ayon kay Soto, na-master na niya ang rules at procedures ng Senado, maging ang rules of court at impeachment rules bilang siya ang majority leader at rules committee chairman noong isinagawa ang impeachment trial laban naman kay dating Chief Justice Renato Corona. Na itong bahagi na naging pahayag ni Soto. Well, I'm always ready. Aside from the fact that I've had a mastery of rules and procedures of the Senate, also the rules of court and the impeachment rules. Dahil ako yung author ng impeachment rules. If you will recall, I was the majority leader, chairman of the Committee of Rules during the impeachment of Chief Justice Corona. That is why I crafted it and I presented it to the body and we approved it. Pag may in-approve ng ganun, may 15 days publication na. So I doubt if they will change anything or any section or any particular provision in that particular rule. No, yung impeachment rules nila. Sapagkat, if they do, may publication pang necessary after pag merong inalaw. So lalong tatagalan yan, lalong matedelay yan. So I don't know what their plans are, but definitely I'm ready. Si returning Senator Vicente Soto III na nagtungo ngayong araw dito sa Senado para sa isang pictorial.
Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, Kamara tiniyak na hindi maapektuhan ang budget process sakaling matuloy ang impeachment trial ni VP Sara. Naman sa Kamara, Patrol 30, Jelly Mendez. Drew Tiwala, si House Spokesperson Attorney Princess Abante na hindi maapektuhan ang budget process sakaling matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Posible kasing anyang magsabay ang deliberasyon ng panukalang 2026 national budget kung tuluyang uusad ang impeachment proceedings. Nabatid na karaniwang isinusumite ang panukalang pambansang pondo ilang linggo matapos ang SONA ng Pangulo. Ayon na kay Attorney Abante, ang prosecution panel ang siyang tututok sa impeachment trial habang ang ibang miyembro naman ng Kamara ang siya namang nakatalaga para sa pagdinig ng 2026 General Appropriations Bill. Kumpiyansa si Attorney Abante na walang magiging problema sa paglilitis dahil kaya naman anya itong mapunan ng malaking kapulungan. Umasa naman si Attorney Abante na masisimulan na ang impeachment trial at mailalahad ang mga ebidensya upang mabigyang linaw ang mga isyong kinakaharap ngayon ng Vice Presidente. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Reports. Ibabang balita, medical equipment at hygiene kits ipinamahagi ng PCSO. Ang pag-uulat naman mula kay Angelo Baino. Namahagi ng medical equipment at hygiene kits ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa Barangay Wawa sa Lumban, Laguna at Barangay Kalusugan sa lungsod ng Quezon. Yan ay bilang bahagi ng kanilang Corporate Social Responsibility o CSR program. Ang turnover ceremony ay pinangunahan ni Annalisa Insyong, manager ng Corporate Planning Department ng PCSO. Nabigyan ang Barangay Wawa ng 10 wheelchair at 10 nebulizer na malugod na tinanggap ng kanilang punong barangay na si Raydan de la Cruz. Malaking tulong ang wheelchair para sa mga senior citizen at persons with disabilities habang ipamamahagi ang mga nebulizer sa 10 zone ng barangay upang palakasin ang mga serbisyong pangkalusugan sa lugar. Ayon kay Chairman de la Cruz, malaking tulong ang donasyon para makabawas sa gastusin at makabili ng iba pang mas mahalagang pangangailangan. Samantala, 150 hygiene kits naman ang ipinagkaloob sa Barangay Kalusugan sa lungsod ng Quezon na tinanggap ni punong barangay Rocky Rabanal. Ang mga kit ay nakalaan para sa mga senior citizen, solo parents at kababaihang kabilang sa mga vulnerable sector ng lugar. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng PCSO na suportahan ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapalakas ng kalusugan, lalo na sa mga sektor na higit na nangangailangan. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Opo, tama po ang inyong pagkakadinig. Sa bawat ticket po ninyo sigurado, tiyak may mga matutulungan at natutulungan po tayong mga kapwa po nating Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Balitang Bayan! Babalik po ang Balitang Bayan makalipas lamang ang ilang mga paalala oras. 29 na sandali makalipas ang alas 12 ay nasa ikalawang sigwada po ng Balitang Bayan sa oras na ganap ng alas 12:33 na po ng tanghali. Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin sapagkat meron po tayong bisita mula sa kabilang linya po at para po pag-usapan ito pong AI at syempre recently ay mismong si Senador Ronald Bato de la Rosa ay nabiktima nitong AI-generated videos at para po magbigay ng kanya pong karagdagan pong mga kuro-kuro, mga opinyon, suhestyon, kaya po yung mga mungkahin, sa kabilang linya po si Ginoong Art Samaniego, ang technology editor at cybersecurity expert po natin dito sa ating bansa.
Magandang tanghali, Kuyang Art, at kamusta na? Welcome muli sa DWIC LU Channel 23. Hello, good afternoon po. Good afternoon. Maraming salamat, Kuyang Art Drunasino po. At Kuyang Art, batid naman siguro ninyo na merong mangilan-ngilan na mamabatas at kabilang na nga doon si Senator Ronald Bato de la Rosa ang nag-share po nito pong AI-generated videos. At actually, marami na po tayo nakikita po niyan, no, sa social media at sa, of course, sa amang sulok ng internet. Ano ho ba ang implikasyon po nito? Ano ho ba ang epekto po nito sa atin pong digital world, lalo na po sa atin sa bansa? Nakakatakot to. Kasi marami siya mga implication. So halimbawa, pwede siyang gamitin sa panloloko, pwede siyang gamitin sa mga illegal na mga bagay. At gaya nga nangyari kay Senator De La Rosa. So nabiktima siya na mag-share ng mga fake na mga content. Is it alarming talaga? Para sa akin po, oo. Kasi pwedeng gamitin talaga to sa kasamaan. So maganda siyang gamitin sa entertainment. Yun. At sa ibang mga bagay. Pero pag ginamit na to sa kasamaan gaya ng panloloko at scam, nako, lago tayo. Oo nga. Napapansin ko, no, pati rin tayo no, sa merong mga naglalabasan din social media, particular sa Facebook, yung mga akala natin na mga news stories talaga pero hindi naman pala. Pero paano ba natin ma-distinguish, paano ba natin makikilala kung ano yung AI-generated video doon sa lihitimo na video? Bigyan mo nga kami ng mga paraan, mga tips para ma-decipher natin ito, makita natin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng lihitimo at AI-generated videos. So pag may nakita mo kayong video, mag-doubt agad sa sobrang shocking o sobrang nakakagulat na mga content. So ito yung unang mong dapat gawin. Pag parang too good to be true, ibig sabihin nito, magduda ka na. Ang pangalawa, dapat mo natin i-check yung source. Lagi i-verify kung galing ba sa trusted sources ang video. So, paano natin gagawin yon? So, dapat gawin natin, i-check natin sa mga verified sources. So, gaya ng mainstream media. So, mainstream media kasi tayo, meron tayong responsibilidad na i-verify at i-confirm bago natin i-publish. At pwede din tayo gumamit ng mga tools. Merong tinatawag na reverse search tools para malaman kung kailan at saan una lumabas yung video. Opo. At ang importante, iwasang mag-share agad at maging responsible sa pag-share. Lalo na kung hindi verified. Opo. Ano ito? Mga deepfake, ganon? Kuyang Art? Ngayon po, tawag yan deepfake o AI-generated content. Kasi ngayon napakadali nang gumawa. Pag meron kang ChatGPT o Gemini, pwede ka nang gumawa ng video. Gemini? Ito yung sa cellphone. Google yan. Sa cellphone, di ba? Gemini. May Gemini din ako. Tsaka yung, yung mga ganyang apps. Pero, doon sa mga gumagamit, let's say, paano naman yung mga, let's say, mga bata, yung mga senior citizen, yan, kagaya ni Kuyang Wenner Contino, tsaka ni Kuyang Fred Belamala. So, sila ba yung maharap dun sa mga challenge? Kasi sila, alimbawa, hindi sila teki, si lolo ko, si lola ko, di ba? Hindi naman teki yan. So, paanong paraan natin sila maihikayat na busisiin, suriin yung mga ganitong mga klase ng mga video na naglalabasan, hindi naman sila teki, di ba? Oo, talagang digital literacy lang ang solution natin. Alright. Kasi kadalasan po ang mga fake video na to, ginagawa to para matrigger yung emotion mo. So yung mga senior citizens, yung hindi masyadong sanay sa internet, pag nakita nila na sinusupport yung paniniwala nila, hindi na nag-iisip yan. Sinishare ka agad nila. So dapat turuan talaga natin kung paano dapat gawin pag mayroong mga nakita mga video na ganito. Opo.
At yan na nga, kasama na po si Senator Ronald De La Rosa sa mga nag-share po ng ganito po mga video. Kayo ho ba ay, kumbaga ay hindi naman ho ba kayo tumututol na magpatupad ho, magtatag ho ng isa pong regulatory body para po ma-regulate natin itong mga ganito pong mga kumakalat po na videos? Meron pong isinasuggest o minumungkahi po itong si Congressman Ace Barbers na magpatupad ng batas para po lumikha po ng isa pong AI watchdog. Are you in favor of this po, Kuyang Art? Opo, susuportahan ko si Congressman Barbers dyan. Kasi kailangan na talaga natin i-regulate yung AI. So ang naging problema kasi ngayon, yung paglaganap ng mga fake news at mga AI-generated videos, nanggagaling sa Facebook. So dapat i-held accountable natin ang Facebook sa pag-share ng mga illegal na mga bagay, gaya ng mga fake videos na nakaka-apekto sa lipunan natin. Alright. Sa makatuwid ang pinupunto mo, Kuyang Art, dapat yung mismong Meta na o yung mga social media platforms na ang pukpukin para gumawa ng kanila pong mga polisiya o higpitan yung kanilang mga polisiya para maiwasan yung pagkalat nito. So dapat ba natin silang i-regulate na rin or kung maaari parusahan kung sakaling meron pong mga ganyan po na nakikitang mga paglabag, Kuyang Art? Tama po. Kasi dapat maging accountable sila doon sa content sa platform nila. Kasi kaya nilang i-control yan eh. Alam nila kung ano yung AI, alam nila kung ano yung mga scam, pero yung mga scammers kasi nagbabayad sa kanila. Yun lang. So, gaya nung isang celebrity na biktima ng deepfake. So, nireklamo ko siya kay Meta. Ang sagot ni Meta sa akin, it does not violate our community standards. Ganon? Oo. Napakasaklap. Okay. Bakit kailangan pang grabe naman yon? So, walang parusa na magagawa o walang action na pwedeng gawin, 'di ba? Kuyang Art? Talagay ko wala kasi tayong batas patungkol dito. Ayun, yun lang. So dapat nga kumilos na yung gobyerno, kumilos na yung mga mambabatas natin para makagawa ng effective na law against this. And sino po ang bukod sa mga mambabatas sino ang dapat na kumbaga magiging ahensya na mga ngasiwa niyan? Is it DICT or other magtatag pa ng isa pang agency, Kuyang Art? Ay gumagawa na ng mga paraan sa kausapin ng Meta. Okay. So ito yun, at least meron na tayong progress kung ano mangyayari sa susunod. And sa 20th Congress kaya, yung mga ganyan, maisulong kaya yan, Kuyang Art? Kasi lalo na, pag malapit na ang eleksyon, lalo sa 2028, di ba, presidential elections. Ngayon pa nga lang na midterm, itong katatapos, marami na. What more pa sa 2028 presidential elections? Ang mangyayari dito, pagandahan ng AI video sa election. Yun lang. Yun yung magiging problema natin. Pagsapit ng kampanya for 2028? Oo, sa 2028. Okay. Pero yung mga ganyang video, di ba, ano yan, dapat, kumbaga, nire-report yan. Lalo kapag ang message o yung content na nilalaman nitong mga video na ito ay magpalaganap ng disinformation, di ba? Kuyang Art? Apo? Ayan yung video. Kuyang Art, naputol ka yata. Balikan natin si Kuyang Art. Ito, pinakikita natin yung video nung yung AI-generated videos. Marami po naglalabas sa mga nagsusulputan. Balikan natin si Kuyang Art. Paganda na yung tinatanong natin. At syempre, yung mga regulating body na pwedeng itatatag kung sakali nga magkaroon po ng batas para po ma-regulate nga po itong mga, hindi lang dapat mga AI-generated videos, dapat lahatin na ito, di ba? Pati yung mga
mga nagpapakalat po ng mga disinformation or misinformation. Sige, balikan natin maya-maya si... andyan na? Wala pa. Baka naputol. Ano ba gamit niya? Sige. Alright. Balikan po natin maya-maya si Kuyang Art Samaniego. Samantala, oras po natin... 16 na minuto bago sumapit ang ganap na alauna. Ay po ay nasa uling bahagi na po ng Balitang Bayan. Mga suki, tara na po sa Kalentong Market. Ngayon pong araw po na ito hanggang June 21 na lamang po ito para sa Palengke ni Juan May Plano 2025. Brought to you by Eternal Plans. May exciting freebies at prizes araw-araw. Kita-kits na po mga suki. Balitang Bayan. Pagpapatuloy na ilang pa mga balita, isang 54 anyos na pasahero ang patay matapos mabangga muli ng truck ang Marilao Interchange Bridge sa North Luzon Expressway sa Bulacan. Naganap ang aksidente kahapon o 3 buwan matapos mabangga ng isang trailer truck ang nasabing tulay sa northbound lane ng NLEX na nagresulta sa matinding traffic congestion. Dahil dito muling pananagutin ni Transportation Secretary Vince Dizon ang NLEX Corporation at kanyang ipag-uutos ang pag-waive sa toll fee sa mga apektadong bahagi ng NLEX. Ito ayon sa kalihim ay kung makararanas muli ng mabigat na daloy ng trapiko ang mga motorista. Balitang Bayan. Patala, sa latest mula sa Filipino Mirror, muling binuhay ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kampanya nito kontra scams. Ayon kay BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat, ang Protect Your Money campaign nila ang ipanlalaban sa mga scammer na kadalasang nambibiktima ng mga government retirees at overseas Filipino workers. Mahigit 3 bilyong piso anya ang naitalang hindi otorisadong banking transactions mula 2022 hanggang 2024. Tiniyak naman ni Puyat ang pagpapalawig sa Protect Your Money program dahil pinaigting na rin nila ang pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng gobyerno para masawata ang mga financial scams. Balitang Bayan. Sa latest pa rin mula sa Filipino Mirror, nagsanib puwersa na ang Department of Agriculture at Philippine National Police para paigtingin ang kampanya kontra agricultural smuggling sa buong bansa. Kasunod rin ito ng pagkakadiskubre sa smuggled na sibuyas sa Paco Market sa Maynila. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko Laurel, wala pang inilalabas na sanitary and phytosanitary import clearance ang DA para sa mga pulang sibuyas kaya't itinuturing na smuggled ang mga ito na pinaniniwalaang nagmula China. Binigyang din naman ang kalihim na hindi nakatuon ang operasyon sa mga tindero kundi sa mga bodega na pinagmumulan ng mga illegal na produkto. Mga sangkot sa operasyon ng smuggled goods ay maaring managot sa ilalim o makasuhan sa ilalim ng Republic Act No. 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Samantala, magsasagawa rin ng pagsusuri ang DA upang matiyak kung ligtas kainin ang mga smuggled na sibuyas. Balitang Bayan. Tanggap pa tayo ng report. House Speaker Martin Romualdez pinagre-resign na. Nino, Patrol 38 Gen Patrolya sa detalye. Nagsanib puwersa ang iba't ibang grupo para manawagan na pagbitiwin sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez. Sa gitna ito ng nararanasang isyu na kinakaharap ng bansa tulad ng anomalya sa ayuda, impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, pagpayag ng Panginoon na arestuhin ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang problema sa sektor ng transportasyon. Ayon kay retired Armed Forces of the Philippines General Attorney Virgil Garcia, naghain na sila ng kasong falsification legislative document sa Ombudsman laban kay House Speaker Romualdez. Pero hanggang ngayon ay nakatenga pa rin sa Ombudsman ang nasabing kaso. Sinabi naman ng ibang grupo na si Romualdez ang pinaka-korap sa naging House Speaker sa bansa
dahil sinasabing 150 million pesos na ipinamigay ito sa mga kapwa mambabatas. Dahil dito, inirekomenda ng mga grupo na dapat ang taong bayan mismo ang mamili kung sino ang papaupuing House Speaker. Pakinggan po natin ang saloobin ng grupo. Iba pang kasunod na kataga. Ano? Walang iyak si Speaker Romualdez. Siya ang pinakawalang iyak Pilipino sa ibabaw ng mundo. Bakit? Bakit? Ikinagago tayo eh. May ilalagay siya as speaker. Muli, lahat tayo taga, lahat tayo gago. Bakit? Hindi tayo lumalaban sa katotohanan. Kaya ako bumuo ng Filipino Guerrilla Forces for days and for ready. Baka magkaroon ng World War III. Ako, si Patrol 38 Gen Patrol na nag-uulat. So hindi lang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Ang dating ng mga bagong halal naman at mga nagbabalik sa Senado na mga senador, eto na po, alamin na po natin kung sino-sino na po ang mga dumating. Follow-up report po mula po kay Patrol 19, Zelle Ortega Bueno. Sino-sino? Huling dumating para sa pictorial o photoshoot dito sa Senado ang bagong mahalang na senador na si Camille Villara. Tumungo ngayong araw dito sa Senado ito ng ilang incoming senators para sa 20th Congress para sa orientation at photoshoot. Nabatid na kahapon ay tumungo na rin dito sa Senado si Camille Villara kung saan ay nag-inspeksyon sa mamanahin niya na opisina ng kanyang ina na si outgoing Senator Cynthia Villar. Ang mga staff na lang ni Camille ang dumalo sa briefing at orientation. Kanina, ang dumalo sa orientation ay si incoming Senator Erwin Tulfo kasama ang kanyang mga staff. Ayon kay Tulfo, pinalakay sa orientation ang tungkol sa paghain ng mga panukalang batas at resolution, protocol sa Senado, pati na ang benepisyo ng mga senador at kanilang mga staff. Kabilang sa mga unang dumating sa Senado, ang mga nagbabalik na senador na sina Senator Tito Soto, Pang Lacson, Kiko Pangilinan, at din itong ang sina newly elected Senator Erwin Tulfo, Rodante, Marcoleta at Camila Villar. Ang photoshoot ay para sa gallery ng mga senador na itinagagawa kada pagbubukas ng bagong kongreso. Sinamantala, sinabi ni Tulfo na hindi pa siya kinakausap muli ni Soto at Senate President Chis Cordero ukol sa Senate presidency at sinabing ang papanigan niya ay yung pipiliing susuportahan ng kanyang kuya na si incumbent Senator Rafi Tulfo. Sinabi naman ni Soto na umaatras siyang sa pagpasok ng 20th Congress, itataguyod nila ang integridad at reputasyon ng Senado, habang sinabi ni Pangilinan na swift return ang kanyang pagbabalik dahil sa sorpresang pagkapanalo nitong nakalipas na halalan. Sa Senate Presidency, sinabi ni Soto na hindi siya nanligaw para sa boto ang mga kapwa daw ni Senador at mga kasamahan na miyembro ng Macho Black na kinabibilangan niya at ng 6 o 7 senador na hindi niya pinangalanan maaari daw nanliligaw para sa kanya. Ito sa Patrol 19, Zelle Ortega Bueno, para sa hindi ang metodong lakas sa DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tanggap naman tayo ng report mula sa probinsya. Ronda Probinsya. Police Regional Office 5 nakiisa sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Mula sa Bicolandia, Melvin Machado. Nakiisa ang pambansang pulisya ng Bicol sa ginanap na second quarter national simultaneous earthquake drill na idinaw sa loob ng Campo General Simenon sa Luzon ng Legazpi kaninang umaga. Kabilang sa lumok sa earthquake drill ay mga personnel mula sa regional headquarters gaya ng Regional Headquarters Support Unit at Regional Mobile Force Battalion 5 at mga tanggapan ng ilang opisinang
pang-sibilyan na nasa loob ng kampo. Isang magnitude 7 na lindol ang umano'y tumama sa kampo ng PNP at merong sugatan kahit isinagawa ang pag-agap sa mga biktima at pag-apula sa apoy na nilikha ng umano'y lindol. Ang mga personnel naman ng Bureau of Fire Protection na nagsilbing evaluators. Layunin ng earthquake drill na mapalakas ang kaalaman at kasanayan sa panahon na may malakas na lindol, lalo na sa tanggapan ng PNP sa Rion. Samantala, muli namang tiniyak ni Police Brigadier General Andre Perez Tizon, Regional Director ng PNP Bicol, ang kanilang suporta sa mga paghahanda sa panahon ng kalamidad. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ. Balita sa ibang bansa. Nanindigan si Russian President Vladimir Putin na handa lamang itong makipagkita o makipag-usap kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa araw ng final phase ng kanilang peace talks. Iminungkahi ni Putin na walang karapatan si Zelensky na lumagda ng usapang pangkapayapaan dahil napawalang bisa na ang kanyang 5 taong mandato sa ilalim ng batas militar. Iginit din ni Putin na wala silang pakialam kahit sino ang makipag-ugnayan sa Russia basta't mahalaga ay hindi ito magdudulot ng mas malalang hidwaan. Balitang Bayan. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nakakatakdang ibenta ng Bus Family ang majority shares nito sa Los Angeles Lakers. Batay sa report, isang kasunduan na ang seselyuhan para sa tuluyang pagbebenta ng Bus Family ng kanilang ownership sa Lakers na katapusan na ng era sa tinaguriang most influential owners sa NBA. Nabatid na mapapasa kamay na ni Mark Walter, CEO at Chairman ng TWG Global Holding Company, ang majority ownership na nagkakalaga ng $10 billion na itinuturing na pinakamalaking halaga ng isang professional sports team na ibebenta. Si Walter ay kilalang personalidad sa Los Angeles sports at mayroong shares sa MLB team ng Los Angeles Dodgers at WNBA franchise Los Angeles Sparks. Bago nitong binili ng namayapang si Jerry Buss ang Lakers noon pang 1979 at ginawa nitong isa sa pinakakilalang prangkisa sa professional sports na nakapagtala ng marami pong kampyonato po ito. Nasa 17 kampyonato at hanggang nito pong 2020. Balitang Bayan. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Napigilan ng aktor na si Sian Lim ang kanyang tuwa matapos makamit ang pinapangarap na commercial pilot license. Sa Instagram post ni Sian, ibinahagi nito ang pagtanggap ng kanyang e-pilot. Ang e-pilot ay patch na may guhit sa balikat ng uniforme ng piloto na tumutukoy kung ano ang rango po niya o trabaho sa eroplano, sa airlines o kung anumang airlines yan. Pinasalamatan naman ng aktor ang mga flight instructor at staff ng aviation school na tumulong sa kanya. Balitang Bayan. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Dito po yan sa Balitang Bayan ngayong araw po na ito ng Huwebes, ngayon pong June 19, 2025. Ika-164 na kaarawan ng ating pong pambansang bayaning si Gat Jose Rizal. At sumayin niyo po ang isang oras po ng balitaan. Dito pa rin po sa Impilang May Todong Lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23 sa ngalan po ng buong tropa. Ito po ang inyong lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Standby lamang, susunod na DWIC Network News kasama sina Angelo Baino at Maine Barreto.